Hello po sa lahat po ng mga followers at sa lahat ng mga nagmamahal kay Miss Jillian Ward and Mr. Eman Baco sa Pacquiao. Dahil may panibago po tayong updates kung saan ay meron pong magandang balita no, na na-receive. Ito pong si Jillian, si Mr. Eman Baco at the same time ang pamunuan no, ng kanilang serye. So yun po yung ating pag-uusapan maya-maya lang na natin. But before that, if you haven't, so ngayon, i-congratulate po natin si Mr. Eman Baco sa Pacquiao dahil isa na rin siya sa mga endorser ng Bench. Kinuha po siya ni Mr. Bench na may-ari ng Bench para maging isang endorser. At ngayong taon po ay first time nararampa ang isang Eman Baco sa Pacquiao. No, dahil talaga naman super blessed itong si Mr. Eman. Ang dami pong mga brand no na nagtitiwala sa kanya. At the same time sobrang dami pong mga produkto no ng mga brand ambassadors na ginagawa po talaga siya bilang isa sa mga endorsers ng nasabing brand. Kaya naman inaasahan po natin na si Eman ay kasado na maging isa sa mga endorser ng Bench. At isa rin sa mga wish ng maraming mga Jillman or MJill fan na sana nga si Miss Jillian Ward ay makasama din ni Mr. Eman na rumampa sa nasabing event. Kasi this year, every year kasi ginaganap yun. Parang pagpasok po ng ng official yung parang, di ba pag magsa-summer na kasi may mga bago po silang mga outfits, mga bagong mga produkto ng Bench na talagang inilalabas po nila taon-taon. At taon-taon din po is nag-invite sila ng iba't ibang mga celebrities at isa si Mr. Eman Bacosa doon. So we are so glad na because ito po of course syempre dahil po sa kredibilidad na meron si Eman. Pero aminin mat natin o hindi, may ambag din naman si Jillian doon no. Parang mas nakilala kasi at mas pinag-usapan ng todo si Eman nung siya po ay napalapit kay Miss Jillian. Kaya po talagang parang win-win situation silang dalawa. Kumbaga parang silang dalawa, ang laki po ng naging epekto nila at naging tulong nila sa isa't isa kung bakit nagkaroon sila ng pangalan sa showbiz. Although si Miss Jillian po talagang masasabi natin na established na na siya actress, 'di ba? Marami na pong mga brands at marami na pong mga nagtitiwala kay Miss Jillian na mga brands dahil hindi naman din talaga matatawaran ang beauty, brain and acting prowess ni Miss Jillian. At the same time, talagang masasabi mong maganda rin naman yung credibility ni Miss Jillian Ward. Kaya naman marami rin po ang nagtitiwalang brands kay Jillian, ma-international man yan or local. So this time is tuwa tayo to hear those success story of Mr. Eman kasi hindi na lang siya basta kilala bilang isa sa mga rising star of sa boxing industry, but of course syempre nagkakaroon na rin siya ng pangalan sa industry kasi syempre bago pa lang siya, so kailangan niya ng maraming guidance at maraming mga pwede niyang kumbaga parang maraming experience para talagang mas ma-enhance pa yung kanyang yung kanyang career as an actor. So this time, napag-usapan na natin kasi katulad po ng sinabi ko po sa inyo is matapos pong i-announce na talagang papasok na or makakabilang na itong si Mr. Eman Baco sa Pacquiao sa serye na Never Say Die. Ang dami pong mga nag-aabang kasi parang bumilang pa ata ng 2 linggo bago pa po lumabas si Mr. Eman kasi syempre nung in-announce po yun, hindi pa naman talaga siya kasama originally sa casting. And then marami din po ang mga nagko-komento sa mga social media na si Eman po ay isa lamang guest, 'di ba? Katulad ng sinabi ko sa inyo na maraming pagkakataon na sinasabing hindi magtatagal yung karakter ni Eman because ang bida talaga doon ay walang iba kundi si David at saka si Miss Jillian Ward. Pero as I've said, kapag po umikot ang storya at nakita po ng director, producer at ng kanila pong management na maganda ang takbo ng story with Eman, hindi nila tatanggalin agad-agad yan. Or should I say, pwedeng si Eman pa ang maging talagang magiging collab team. Kasi wala namang collab team si si Miss Jillian. Ang tangi lang niyang kasama doon si David, si Rahil, tsaka si Kim Jisoo na wala naman sa kanila talaga yung lab team. Nung pumasok si Eman, doon lang nagka-idea na pwedeng maging sila yung lab team kasi siniship nga sila, 'di ba? At nagte-trending sila. So isa sa pinakamagandang news na natanggap ngayon ni Eman at ni Jillian Ward dahil pumapalo po ng 6.4. Ayan, sabi po dito sa balita
Wait lang, papakita ko po sa inyo sa screen para at least meron tayong resibong maipapakita sa inyo na sinasabi na ito pong Never Say Die ay nagkamit noong April 6 sa GMA/GTB, no, sa pre-TV to ha. They got 6.7 versus 3.9 The Alibay. Alam natin na sobrang lakas din po ng ng tambalan ni Kim Chu tsaka ni Paolo Abilino ng Kim Pao. Pero mas nahigitan ng Never Say Die sa rating na 6.7. And alam natin kung gaano po kahalaga sa lahat po ng mga producers at sa lahat ng mga direktor ang pagkakaroon ng mataas na rating. Kasi alam natin na kapag nakita po ng mga endorsement ng mga product at ng mga yung advertisers na mataas ang engagement at mataas po ang rating ng nasabing programa, sila po ay nagpe-place ng ads. Mas madami yung income ng director, producers at ng management sa nasabing serye na yon or doon sa programa na yon. Since natalo po ng GMA ang ABS-CBN na The Alibay, kasi ito pong Never Say Die ay napapanood sa GMA/GTV sa pre-TV. Tapos ang naman po yung itong The Alibay, which is trend dati po talaga nung bago kasing labas yan, nagte-trending yan. Kasi pinapalabas yan sa mga yung pay per view, parang panonoorin mo siya ng may bayad. Pero this time is napapanood na siya sa pre-TV. Pero mas pinapanood pa rin ng maraming mga Pinoy ang Never Say Die. So which means talagang malaking bagay talaga na naipasok din itong si Mr. Bacosa, no, si Mr. Eman Bacosa Pacquiao sa nasabing serye, kasi it add-ons the flavor, it add-ons the excitement ng mga viewer kung ano nga ba ang magiging karakter at magiging bahagi ni Eman doon po sa buhay ni Jillian sa nasabing serye. Which means it only shows na talagang magical ang pagtatambal at pagpasok din ni Eman doon, dahil hindi pa man siya pumapasok doon sa serye, talagang pinag-uusapan na at kitang-kita na natin yung positive feedbacks mula sa mga netizen. Kaya naman we are praying, no, sana nga na ang maging ending talagang tumagal pa yung character ni Mr. Eman dito sa nasabing serye na to, kasi deserve naman talaga ni Eman at ni Jillian na mabigyan sila ng highlights. Kasi ikaw na nanonood ngayon, ako, no, nararamdaman natin yung talagang magandang quality, magandang chemistry na meron si Jillian at si Mr. Eman, and nobody can question that, no, wala pong makakapag-question dyan, because the sincerity and genuineness ng kanilang friendship ay nararamdaman nating lahat. And we believe, ako myself ako yun hindi yun galing kila Eman at Jillian. Ako mismo nararamdaman ko na meron na pong something special going on between Eman and Jillian. Yan po ang aking nararamdaman. Sa tagal ko na po na nag-investigate ng mga tungkol sa showbiz, never pa po tayong pumaltos. At kung hindi man yun totoo, sasabihin din naman natin yan sa inyo, 'di ba? And I don't want to make you paasa, pero para sa akin talagang alam kong may something special going on between them. So kayo po, ano ang inyong opinion patungkol sa bagay na ito? Mag-comment kayo sa comment section. So this channel also go! Hello po sa lahat po ng mga followers at sa lahat ng mga supporters si Jillian Ward and Mr. Eman Bacosa Pacquiao. Abay, isang kakaiba, no, dahil mismo si Mr. David Licauco na po ang nag-booking, no, dito kay Jillian, sa magaganap kay Rahil Jillian and Mr. Eman, no, dito po sa kanilang mga ganap na susunod na dapat nating abangan. Yan po yung ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, araw, ito na, pag-usapan natin ito pong mga kaganapan, kasi po napapanood na, no, lumalabas na ngayon si Mr. Eman, at isa sa mga good news na naihatid natin sa inyo is pumapalo po ng 6.7 to 6.5 ang rating po ng Never Say Die, na isa sa pinakamagandang news dahil napatumba ng Never Say Die ang katapat nila na isa sa malakas din, no, na teleserye at trending palagi na The Alibay ng Kim Pao. Aba, kabago-bago lang ni Jillian at ni Eman
yung presence po nila ay gumagawa ng history sa showbiz. So, ganun kalakas po ang Jillman ngayon, no? So, bago yan, syempre, congratulate din natin si Mr. Eman Baco sa Pacquiao dahil isa na rin po siya. Ang dami niyang mga endorsement ngayon, ha? Sobrang blessed na blessed ang isang Eman kasi dito po sa kanyang Instagram na may 344,000 followers. Siya po ay verified check na. And then, meron po siya ditong ayan, meron siya ditong yung kanyang endorsement na dalinaan natin, baka makopyright tayo. Ayan. Yung endorsement na sa Yamaha Philippines. Wow, isa na rin siya sa mga endorser ng nasabing brand na ito, no? Ng mga motor. Yamaha brand. Ayan. Tapos meron pa, itong kasama niya naman si Mr. Piolo Pascual. Yung parang Amazing Barley Pure Organic. So this Grabe, ang dami niyang endorsement. And then, meron pa siyang mga Star Philippines, ganyan. Tapos Super Comfy built for training. Pati yung damit, 'di ba? Pati yung brand na to, kanya din 'yan. And then meron din siyang ang dami pag tinignan niyo po dun sa kanyang IG, meron siyang straight 8 na na perfume. Ganyan katindi ang isang Eman Baco sa Pacquiao, grabe. And I know na deserve naman ni Eman na magkaroon ng maraming mga endorsement, 'di ba? So eto na dahil pinag-uusapan ngayon kasi si David Licauco po ay nag-comment sa isang video nitong si Mr. Rahil Bria. Alam natin na si Rahil po ay isa sa mga parang masasabi natin na katapat ni Eman, no? Dito po sa kanilang sa tambalang Jillman at saka po kay Rahil at saka Jillian Ward, no? Kasi alam natin parang isa sa mga big competitors ni Mr. Eman kay Jillian ay si Rahil. Dahil may mga fans din po sila na nag-aabang sa kanilang dalawa for whatever happen and whatever the plans that they may have, no, in the future. So sa isang dito po sa Instagram account nitong si Mr. Eman Baco sa Pacquiao or Mr. Rahil, no? Punta tayo kay Rahil Bria. Rahil Bria. Ayan, kakapalaw ko lang sa kanya. Ito po yung kanyang Instagram. Tapos meron po ditong nagpa-practice siya ng boxing. Yan po siya, nagpa-practice siya. Ramadan Spar. So, meron pong comment dito si Mr. David Licauco, nag-comment siya. Sabi niya, nagre-ready ka, ayan, 3 weeks ago. Kasi nga, 'di ba, bago po pumasok si Mr. Eman Baco sa Pacquiao, parang magkakaroon ng encounter itong si Rahil at saka po si Mr. Eman, baka ganoon, Yun yung yun yung speculation ko. Kaya parang naghahanda din ito pong si Mr. Rahil, no, para po sa isang laban na magkikipagtunggali siya kay Mr. Eman kasi nga boksingero si Eman, 'di ba? Si Eman praktisado talaga. So ang tanong ngayon ng marami, sino kaya ang magwawagi ngayon sa puso nitong si Miss Jillian Ward? Dahil todo practice na talaga si Rahil doon, no? Kitang-kita natin na talagang pinagbubuti ni Rahil ang kanyang pagpa-practice. It is gonna be during their Ramadan days. Alam natin na si Rahil kasi isang Muslim, 'di ba? And yun yung pag Ramadan days nila talagang chill lang sila, nagpapahinga lang sila, ganyan. Pero talaga yung mga totoong mga Muslim, talagang sobrang sa kanilang mga religion that time is sila nagpa-fasting, nagpe-pray. Pero si Rahil nagpa-practice siya, no, Ramadan Light Spar, all love, ayan. So yun yung kanyang mga ginagawa. So ang tanong ng marami, sino kaya ang magwawagi, no? Mukhang nagpapalakas din si Rahil para kay Jillian Ward. Ang haba ng hair ni Jillian sa pagkakataon na yan. So hindi na natin mapipigilan. At alam niyo po yung yung itong love triangle na to, maganda ang maidudulot nito sa career nila kasi although sabihin na natin na magkakaroon ng kanilang mga fan base. May fan base si Jillian at Rahil, Jillian and Rahil and Eman and Rahil, magkakaroon yan. At doon natin makikita kung sino talaga yung mas malakas. Pero in terms of followers kasi, mas malakas or mas marami pa ring followers itong si Mr. Eman. Kasi si Rahil po ay meron lamang siyang 139,000 followers while si Mr. Eman po ay may 300,000 plus followers. So, parang mas marami po ang followers ni Eman kaysa kay Mr. Rahil Bria. Pero all in all, sa tingin ko naman po, sabi nga ng kasabihan, may the best man win. 'Di ba? At the end of the day, it's all Jillian Ward's
ang siyang magde-decide kung sino ba talaga yung pipiliin niya, kung sino ba talaga yung gusto niya, 'di ba? Kasi katulad ng lagi natin sinasabi, wala naman tayong say dyan, 'di ba? At the end of the day, it's Jillian kung sino ba talaga yung mananalo sa puso niya. Siya pa rin talaga ang magde-decide para dyan. Tayo po ay naririto lang to support them, to cheer them, at parang ano rin, bigyan din siya ng chance na ano na parang mamili, no, kung sino pa talaga yung best para sa kanya. Pero para sa akin, Team Eman ako. Kasi number one, Eman is a godly man. 'Di ba? Napaka-godly, napaka-mapagmahal sa magulang. Tapos very supportive, katulad ng sinasabi ni Eman, lahat ng kinikita niya, it all goes to her mother, sa kanyang pamilya, to support them, 'di ba? So talagang nagsumikap siya. Lumaki siya na talagang mami niya yung kanyang kapiling. Kaya talagang lahat ng best niya binibigay niya just to make it sure na bibigyan niya din ng magandang buhay yung kanyang mama na nag-sacrifice para sa kanya. Although alam natin na si Mr. Eman po ay galing sa hindi kagandaang experience. Alam natin that siya po ay hindi siya legitimate na Pacquiao kasi half lang siya kumbaga parang si Mr. Manny Pacquiao at Miss Jinky Pacquiao ang totoong mag-asawa, pero hindi natin alam ang totoong kwento siya ba ay anak na ni Mr. Eman or ni Mr. Pacquiao nung wala pa si Jinky, magjowa na ba yun? Pero kasi kung pagbabasihan natin yung age nung anak ni Miss Jinky Pacquiao, 'di ba, na boksingero din. Parang mas kuya 'yon. Ibig sabihin na una 'yon and then sumunod si Eman. Kasi yun yung mga time na parang medyo naligaw ng landa si Senator Manny Pacquiao. So anyways, sana nga makapili din si Jillian kung ano yung pinaka-best para sa kanya. Yun yung ating wish for them. So abangan natin ang labanan ni Rahil at ni Mr. Eman sa ring. Yan ay mapapanood natin live na live sa Never Say Die. Supporters at followers ni Miss Jillian. Hello po sa lahat po ng mga supporters at followers ni Miss Jillian Ward and Mr. Eman Bacosa Pacquiao. So someone or somebody said na parang pinatutunayan niya sa kanyang comment sa kanyang post na it was not Eman Bacosa Pacquiao and Miss Jillian Ward ang totoong magkasama noong Holy Week, which is yung lilinawin natin kasi medyo mahina yung comprehension nung nag-comment, mahina yung kanyang understanding doon po sa post po natin. So baga parang sinasabi niya dito na meron isang tao na malapit kay Miss Jillian Ward na isang aktor na nalilink din sa kanya na sinasabi niyang yun daw ang kasama. So maglalabas tayo ng mga evidence ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed dito po sa ating pong Facebook page na Dar Eds TV and Darage Channel, yung mga Facebook page natin kung saan doon tayo nagpo-post ng ilang mga kaganapan with Miss Jillian Ward and Mr. Eman Bacosa. This time is meron siyang sinabi dito. Sabi niya, nasa La Union si Jillian at ang family niya noong Holy Week. Si Rahil, nasa La Union din yung Holy Week. Sino kaya ang private pero low-key abangan? Ayan. So, yun yung kanyang comment. So, dahil dito, is talagang nag-investigate po tayo. Nagpunta po tayo doon po sa Instagram account nitong si Mr. Rahil, Dito po, nung March 30, 5 days ago, ay nag-post po siya ng isang parang isang island or parang beach na nandun siya nasa La Union, kung saan nasa La Union siya. Tapos, meron din po siya mga post dito na nagpapakita na nasa beach po siya, ganyan. Tapos, naliligo siya doon. Pero, wala naman tayo nakikita or wala naman siya finiplex dito na kasama niya, Other than dun sa mga selfie niya. Pero, nung chinek po natin, dito naman kay Miss Jillian Ward, nasan ba talaga siya nung Holy Week? Kasi yun ang yun yung pinagtatalunan ng lahat. Sinasabi nila na nung Holy Week daw ay nasa din siya, nandito din siya sa La Union, which is bagay na medyo imposible kasi dito po sa mga post po ni Miss Jillian Ward, ang mga post niya dito ay parang nasa isang city siya ng province at wala po siya sa eksaktong lugar. Mga mahal kong kababayan, ako po si Tatay Atay. At least 18 million Filipinos are at risk of fatty liver disease dahil sa
kung saan Balitang ay naroroon po si Mr. Rahil, no. Pinagtatakan ko lang bakit kaya nila nasabi na nandun din si Miss Jillian Ward, 'di ba? At the same time nandun din daw yung family. Wala naman pong post si Miss Jillian na nasa La Union siya. Although nag-post po siya ng isang lugar kung saan parang siyang probinsya. Pero yung lugar na yon is hindi po siya, parang wala tayong makikita mga beach doon eh. Wala nga siyang post na naka-swimsuit siya or naka-tupi siya, 'di ba? Talagang as in parang ano siya, para siyang ano lang, parang nagbabakasyon lang, no? Pero wala siyang any updates with regards dun sa kung ano yung ginawa niya dun sa place na yon. Kasi parang dito is speculate ng ilang mga fans po ni Jillian at ni Rahil Bria na silang dalawa talaga yung magkasama, which is kung titignan po natin at dun sa mga background check po natin itong si Mr. Rahil, may kita nating talagang mag-isa lang siya at wala po siyang any post or any kaganapan na siya po ay may kasama. While si Mr. Eman Bacosa naman, kung titignan naman natin yung kanyang Instagram account, kung bibisitahin naman po natin, never din po nag-post si Mr. Eman ng any kaganapan sa kanya nung Holy Week. Kasi yung post niya, parang nasa bahay lang siya, nagbabakasyon, nag-chill-chill lang siya doon, 'di ba, kasama ng kanyang family. At never din po siya nag-post ng any kaganapan. So, yun yung siguro ito yung pinagbabasehan ng mga fans ni Rahil at ni Jillian na wala nga post itong si Mr. Eman na nasa isang province po siya. Pero technically, meron po siya mga post at mga post po ng mga fan niya na siya po ay umuwi ng kanilang probinsya para magbakasyon. So doon po sa ating pong post doon na parang yung ganap kay Miss Jillian Ward and Mr. Eman Bacosa Pacquiao, sinabi natin doon na sana nga, no, sila po ay magkasama sa isang lugar kasi yun po yung ilan sa mga usap-usapan sa SOCMED na si Miss Jillian Ward ay prior pa, no, nagkaroon po ng parang understanding si Jillian at si Eman. May plano na talaga silang pumunta doon sa General Santos City dahil marami nga po silang mga gustong puntahang lugar, 'di ba? Which means malayo pa lang talagang planado na po yun. Kaya ako po hindi naniniwala na nasa La Union siya during that time. Hindi naman porket nandun si Rahil, nandun din si Jillian, 'di ba? Hindi naman porket gusto niya si Rahil at si Jillian, yun na po yung sasabihin nila na si Jillian daw at si Rahil ay magkasama doon. Well, kung totoong magkasama sila doon, mas maganda kung maglabas sila ng mga ebidensya at resibong magsasabing totoo nga yung mga speculation na yan. Kasi hanggat wala pa pong resibong lumalabas, that is already an speculation pa lang, 'di ba? So yun po yung ilan sa mga sinasabi ng ilang mga fan. And at the same time is yun po yung ilan sa mga nakikita natin kasi talagang matindi po yung labanan between Rahil, Jillian and Eman. Kasi kung pagbabasihan natin yung closeness, masasabi natin talaga na si Rahil at saka si Jillian matagal na po silang matagal na silang magkakilala sa showbiz, 'di ba? Kasi parang pagpasok ni Rahil Bria, parang si Jillian na agad yung inaay niya doon. Pero never naman siyang nagsabi na gusto niya si Jillian. And ganun din si Emma naman nung pagpasok niya sa showbiz, nakilala niya si Jillian. Doon pa lang naman talaga uminga yung pangalan nila. Kaya kung sa pagbabasihan natin yung haba ng kanilang pagkakakilanlan at ng friendship, mas mahaba talaga yung friendship nila ni Rahil. Pero doon po sa pagiging maagap at mabilis, mas bilib tayo kay Mr. Eman kasi talagang siya nakapag voice out na siya nakapagsalita na siya na crush niya si Jillian, bet niya si Jillian, gusto niya si Jillian, close friends sila ngayon. Pero for now, 'di ba, close friends sila, hindi lang natin alam sa mga susunod na panahon. Yun yung pino-point out ngayon ng ilang mga fan na maaaring magkakilala na ng matagal si Rahil at si Miss Jillian pero never po silang nandun sa next level of relationship. Hindi katulad kay Mr. Eman Bacosa Pacquiao na maikli pa lang yung panahon ng kanilang pagkakakilanlan pero matindi na yung pag-ship sa kanila ng mga kasi ang dami rin namang umasa na Rahil at Jillian na tandem pero mas pinag-usapan pa rin talaga si Jillian at saka si Eman, yun talaga yung mas maingay ngayon ang dami nag-ship sa kanila kasi nga nakitaan sila ng sincerity at genuineness
dun sa kanilang samahan. So yun po yung dapat nating abangan sa mga susunod pa kasi ano nga ba talaga ang magiging desisyon ni Jillian? Ano nga ba ang magiging next level of relationship between Eman and Miss Jillian Ward? Kasi ako pinangahawakan ko yung sinabi ni Jillian sa interview niya na kung bibigyan siya ng chance na makatrabaho si Eman, papayag ba siya? Biruin ninyo, pwede niya naman sabihin na oo, 'di ba, bilang isang actress. Pero sinabi ni Jillian, since kung talagang makakasama ko siya araw-araw, yes. O, 'di ba? Ibig sabihin is gusto din ni Jillian na talagang mas makilala pa deeply itong si Mr. Eman Bacosa Pacquiao. Kaya ako naniniwala talaga ako na nandun sila sa stage of getting to know each other, or pwede rin na meron sa silang tinatawag na mutual understanding kasi wala naman po sa haba or sa ikli ng panahon kung talagang gusto nyo yung isa't isa, 'di ba? Kung talagang bet nyo yung isa't isa, hindi po nagmamatter yung kung gaano nyo na kahaba na panahon kayo magkakilala, pero kung talagang gusto nyo at ipupurso nyo talaga yung relationship ninyo, it doesn't matter, 'di ba? So yun yung ating point of view with regards to that. Kayo po, sino po ba kayo? Team Rahil and Jillian or Team Eman and Jillian Ward? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone!